Edition. Chico, tara. Wala nang grasa! Lagay nyo ng grasa yan! Napakaingay ng pintuan! Ay, spooky. Welcome back sa ating takutan para sa taong ito, 2024. Second night na po ng DMC Halloween Special, the Spooky Edition. So, kung meron pa kayong gustong ipahabol, no, na spooky stories, experiences na gusto nyong i-share, please feel free to send me a PM, no, sa aking mga socials. Batiin ko lang muna ang mga nakatambay na ulit sa ating mga live streams. Sa TikTok Live, magandang gabi. Doon sa FB din, magandang evening sa inyong lahat. Sabi dito ni John Ralph Blas, Kuya Chicks, may itatanong sana ako. May height requirement ba ang mga duwende? I mean, paano mo malalaman na duwende na pala yung nakita mo? Siguro, pag may sombrero. Ba't ba ako tinatanong nyo? Hindi ko naman alam. Wala sa akin yung list of requirements nila. Tinatanong nyo. Oy, pwede mo ako tawagan ha, 8721-2429 or 7001-7949 kung gusto mong mag-share ng live, no? Gusto mong maging caller ngayon. Kwentuhan mo kami ng nakakatakot na na-experience mo. Pwede naman yan. Sabi ni Jonathan Clarete, nakakatakot, Kuya Chicks, kinikilabutan ako, nasa NLEX pa naman ako. May gustong lumabas. Ha? Nakakatakot nga yan. Kasi kanina ako din naranasan ko yan, nasa SLEX naman ako. Actually hindi, nasa dulo na ako ng SLEX. Tapos pagbaba ko, pagtapos ko ng SLEX, nare-realize ko, wala akong gasolinahang mahihintuan. Ito na eh. Palabas na, yung pasirit na, alam mo. Tapos, yung aircon, inilihis ko na. Inilihis ko na sa akin kasi kapag nadadampian ako ng aircon, parang gaganon siya. Alam mo yun? Aray, spooky. Spooky. Sabi ni Jacob, patingin. Halika dito, tingnan. Halika dito. Para makita mo yung gusto mong Sabi ni Robbie, ang kalat. Pakiwalis na lang. Ito naman tong mga to eh. Ay nako. Si Arman Rosales on TikTok Live, sabi niya nice. 7:38 guys. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's move on with our next spooky story. This one sent by Anne. Let's go. Spooky. Hello po Kuya Chico. Listener since 2012. Wag na lang pong sabihin yung name. Ala, nasabi ko. Sorry. Sorry, spooky. Spooky. Nasabi ko. O kunyari na lang. Guys, kunyari wala kayo narinig. Aray, sumasakit yun. Kunyari wala kayo narinig, ha? Kunyari na lang. Ito naman ito mga to eh. Hope you are doing well and always staying happy. Anyways, here na po. Growing up, marami na po akong na-experience na paranormal things. But this story that happened around 2019, yung pinaka-kinilabutan ako. That year was very difficult kasi sobrang daming backlog sa work. So,
we have to overtime until 12 a.m. midnight. And papasok ulit ng 7 a.m. Uy, grabe yun ha. Halos walang pahinga. 7 a.m. the next day. Monday to Friday. Ang lala. Sometimes may 8 to 5 pa na pasok sa Saturday. Since I am from province, then ang work ko po ay sa metro and over nga po sa OT. I had to rent. Luckily, I have a friend na mag-abroad and need ng kapalit sa condo kung saan siya nag-i-stay. That condo is very well known doon sa city kung saan ako nag-work. And old na rin talaga siya. So, ang routine was 5 a.m. preparing to go to work. Scheduling sa bath since may mga roommates. Then almost 1 a.m. na makakauwi. As someone na nocturnal, yung uwi ko na midnight, di pa agad ako makakatulog. Dahil doon pa lang mas active yung mind ko. Kaya what I do is I will stay sa living room kasi tulog na yung mga roommates ko sa room. Then, I will sit doon sa monoblock and nakalin sa table yung magaan lang po na for 2 na Lifetime. Ay, yung brand, yung Lifetime, yung plastic. I will watch videos or read para makatulog. Then one midnight, habang nagbabasa ako, biglang may kumatok sa unit namin. Which is very weird kasi kung roommates ko yun, may susi dapat sila. Tapos ako na ang last na umuuwi sa amin. And nung nag-check ako sa room namin, kumpleto naman sila. No one mentioned din sa GC na they will be coming late. So, because of that, ay kinabahan ako. I did not respond to the knock, pero makulit yung kumakatok. Nung pangalawang katok na niya, doon ako napatingin sa phone ko kung anong oras na. And the time that flashes was 3:03 a.m. Huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Mas lalo akong kinabahan kaya nung third na knock na niya ay tumayo na ako para pumunta sa room namin. But unfortunately, dahil magaan lang yung chair at table, ay nag-create ito ng ingay. And because of that, mas lumakas yung pagkatok. I don't know kung anong pumasok sa isip ko at lumapit ako sa door ng unit instead sa door ng room namin. Siguro, I was thinking na di na maniniwala yung nasa other side ng door na walang tao kasi nga may narinig siyang ingay sa loob. So, I carefully grabbed the knife and asked, sino po sila? Then, the response I got was, delivery po para kay blank. Upon hearing that, I froze siguro mga 30 seconds. Kasi, I was looking at the peephole ng door at ang nakita ko was a guy wearing a full military uniform and may hawak na plastic. Ang tumatakbo na lang sa isip ko, sinong magde-deliver ng 3 a.m. sa condo wearing military uniform and pinapasok pa ng guard sa ibaba? After nung 30 seconds, inalis ko yung tingin ko sa peephole
And nag-respond ako na walang ganung pangalan doon sa unit. While still unable to move my body paalis doon sa tapat ng pintuan. I didn't see him or hear his footsteps leave. But with all my energy left, pumunta ako sa room namin and nag-pray para makatulog na. I also have another condo spooky experience doon sa nilipatan namin na condo after pandemic, but this is so long na. Thank you for your time reading this and hoping all the best for you, Kuya Chico. More power and blessings. Bye! Bye! Spooky. Spooky. So ano kaya yun? Sabi dito, baka magsusolicit. Sabi ni MJ, magsusolicit na kailangan naka-uniform ng militar. May plastic. Sabi ni Emski sa TikTok live, baka doppelganger. Pwede. Sabi ni Lee Bogard, ang konyo ni letter sender. She froze, pero like, nabilang niya for 30 seconds. Nangingialam kayo. Sabi ni Carol, baka hihingi lang ng bahaw. O baka nga hingi ng bahaw. Hello po sa mga tirador ng bahaw. Sabi ni Judy, ang jowa yun nung dating roommate niya, ginost. Ang dami nyo namang mga ano. Ang dami nyo. Ang dami nyo mga ano dyan. 7:47. Sundan na natin agad-agad. Moving on with next story. Ito ay pinadala ni Kay. Halika, pakinggan natin. Spooky. Hello sa inyong lahat. Si Kay po ulit ito. Pasensya na po at ngayon lang po ulit ako nakapag-share ng stories ko. Naging busy lang talaga sa school and work. 1 year na mahigit nakalipas since na-share ko yung first story ko. Oy, thank you. Pero ngayon, sobrang dami ko nang makikwento sa mga kababalaghan na nangyari sa akin dito sa Baguio bilang embalsamador. Baho Ano ba yun? So may title yung kwento niya. Ito yung una daw, Baguio General Hospital. BGH. Ano po sa mga taga Baguio General Hospital? Medyo bago-bago pa ako nito sa isang funeral sa Baguio as an on-call licensed embalmer. Kumbaga, ang duty ko is anytime within 24 hours. 7 days a week. Mid-2022, tinawagan ako ng funeral na may pick-up daw kami sa Baguio General Hospital. Around 1 a.m. ako tinawagan and in less than an hour, sinundo ako ng funeral vehicle sa apartment ko kasi nga, alanganin na din mag-abang pa ng taxi, pati nandun na sa ospital yung family kaya nagmamadali na kami. Dumating kami sa BGH after a few minutes nung pagkasundo sa akin. Yung morgue ng ospital ay nasa basement, tapos nasa dulo. Medyo eerie talaga yung basement nila kasi bukod sa medyo makalat yung lugar, ay medyo masikip din. Pati yung ilaw nila, parang kupas na puti yung kulay, so medyo madilim din. Nung pagdating namin sa morgue, sinabihan ako ng driver namin na tignan ko daw kung nandun na yung nagbabantay ng morgue sa loob kasi madalas nakalak ito. Habang naglalakad ako papunta sa morgue, bigla na lang ba na parang may sobrang lamig na hangin. Oo, alam ko madaling araw na, pati nasa Baguio ako. Pero saan naman manggagaling yung malamig na hangin na para bang sumasampal sa katawan mo out of nowhere, di ba?
So ang naisip ko na naman nun, nako, eto na naman tayo. Pero syempre, kailangan ko i-maintain yung professionalism as a licensed embalmer. For some reason, nakabukas yung pintuan ng morgue kaya binuksan ko na lang habang nakita ko nakausap na nung driver namin yung family members of more than 5 at papunta na sila sa kung nasaan ako. Habang kinukuha namin yung bangkay, ipapa-identify ko pa sana for the sake of it, pero may nakalagay naman na name tag doon sa cadaver bag namin. Pati sinabihan ako ng family na, "Sir, okay na. Nakita na namin kanina." Naintindihan ko na kaagad kung bakit hindi na ulit pinapabuksan kasi close relative nga. Pati madami pa sa kanila yung umiiyak during that time. Kaya for the sake of it, nirespeto ko na lang yung hiling ng pamilya. Binuhat namin sa stretcher yung cadaver bag. Medyo mainit-init pa. Ramdam mo yung katawan, pati alam ko na agad na kamamatay lang a few hours siguro. Kaya pala hindi na nilagay sa freezer. Kinarga namin sa sasakyan yung katawan tapos medyo napatambay muna sa basement kasi hinihintay pa namin yung swab result document sa itaas. Habang nakatambay ako doon sa ibaba, may mga tanong yung family sa akin regarding sa process na gagawin ko. Tanong nila, "Sir, tatanggalin po ba lahat ng lamang loob?" Ang sagot ko, "Hindi na po, sir. Body fluids lang po ang tatanggalin. Tapos papalitan lang po ng formalin solution. Sa autopsy cases lang po kami nagtatanggal ng organs pero ibabalik din." Siyempre, at that time, kinuha ko na rin yung opportunity para maitanong kung ano ang ikinamatay nung kamag-anak nila kasi yung death certificate is to follow daw around 9 a.m. Tatay daw nila yung namatay dahil inatake sa puso. Habang nagtatanungan kami, dito ko na din napansin na sama-sama silang magkakamag-anak kahit sa pagtanong sa akin or pagkausap sa driver. Siguro dahil sa nasa floor kami ng morgue, medyo natakot siguro. Dito ko din napansin yung matanda na kasama nila kahit saan pumunta. Mukhang normal naman na tao, pero dun ko napansin na parang may mali sa mata niya. Para bang may katarata. Dinedma ko lang naman yon kasi di naman sumagi sa isip ko na may something kasi hindi naman lahat nagtatanong or nagsasalita. But instead, nakikinig lang. Binyahe na namin yung patay papunta sa funeral establishment kung saan ako on call. Bale, sumama na din yung family doon sa likod ng L300 kasama yung patay nila. Pagdating namin, pinatong na namin yung patay sa embalming table tapos dumiretso muna ako sa office kasi need ko makuha yung embalming authorization sa family. Tapos konting interview pa regarding sa position ng kamay, makeup, buhok, etc. Siguro around 30 minutes din kami nag-usap and nag-fill up ng forms. Pagkatapos noon, nakuha ko na yung go signal. Nakuha ko na yung mga damit, rosary, pati mga bilin sa akin. Laking gulat ko nung pagbukas ko ng body bag ay sa isip-isip kong parang nakita ko na to kanina. Kinilabutan na ako pero I had to make sure lang na totoong tao yung nakita ko kanina. Bumalik ako sa office since nandun naman yung buong family. Pero wala yung matanda na nakita ko. Inisip ko nung una baka
May kapatid, nakahawig talaga. Pero wala. Wala talaga. Di na rin ako nagtanong and alam ko na yung nakita ko. Bumalik ako sa embalming room at nagdasal na lang na sana pahintulutan niya ako na iimbalsamo yung katawan niya para pogi na rin siya after. For some odd reason, ginamit ko yung aneurysm hook ko para tignan yung mata and maayos yung eyelids. Doon ko na naalala na pag namamatay ang tao, nagiging pale and cloudy blue or cloudy white yung gitna ng mata. So siya yung nakita niya kanina. Spooky. Spooky. Ito rin galing din sa kanya ito. Drowning case naman daw. Sabi niya, may nakuha akong call habang nasa school ako. Sa mga hindi nakakaalam, 4th year forensic science student ako sa isang university sa Baguio. Bale, tinapos ko lang yung class ko tapos dumiretso na ako sa embalming room. Pagkapasok ko sa office, sabi sa akin nung funeral director, nag-waive na ng autopsy yung family nito ha. Post-mortem examination na lang ang gagawin nyo nung doktor. Nalunod pala yung bata somewhere sa La Union tapos ibinalik lang dito sa Baguio. After 4 hours, nahanap yung katawan niya sa shore kasi inanod daw ng current sa ilalim ng dagat. Bloodshot yung mata ng bata, basang-basa pa, puro buhangin at bumula yung bibig. Natapos namin yung swab test nung doktor pati post-mortem examination. Nagsimula na kami mag-imbalsamo. Ang pagkakamali ko, nakalimutan kong magpaalam sa patay dahil din siguro sa pagod sa school kaya nawala na sa isip ko tapos diniretso ko na. May kasama akong isang helper ng funeral during the embalming process. Nag-start ako mag-incise sa right common carotid artery. Wow, napaka-scientific. Saan yun? Saan po yun? Basta sa puso. Pati sa right internal jugular vein. Ang hirap naman. Saan ba yun? Dito ba yun? Hindi ko alam eh. Oh, anyway. Tapos, habang ginagawa ko yun, para bang nag-flicker yung mga ilaw ng konti. Pero syempre, madalas nagkakaroon ng power interruption sa Baguio kaya baliwala lang sa akin. Nung nagturok na ako ng formalin, may naririnig akong kalabog sa lababo namin sa loob ng embalming room. Pero tinuloy ko pa rin. May ginagamit kaming instrument na ang tawag is trocar. Ito yung mahabang metal na rod na matulis yung dulo, panghigop or aspirate ng body fluids. Nagpuncture ako sa right lower quadrant ng tiyan niya. Taray. Tapos nung tinusok ko na nga yung trocar, nagliparan yung mga instruments ko, pati yung air compressor na pang-vacuum ng dugo sa morgue. Ang layo ng nilipad despite it being 5 kilograms plus. Tapos yung bote kung saan napunta yung dugo ng bata, lumipad din sa kabilang side ng embalming table papunta doon sa assistant ko. Medyo natulala kami noon kasi hindi kami makapaniwala sa nangyari. Doon ko na-realize na baka hindi pa niya tanggap yung pagkamatay niya. Kasi kitang-kita yung struggle sa mukha niya na gusto niya mabuhay pero hindi siya pinalad. Pinagdasal ko na lang ang kaluluwa niya at humingi na din ako ng pasensya
at ipinaliwanag na tutulungan ko siyang maging mukhang maayos sa harap ng pamilya niya. Ano ba yun? Ano ba yung tumutunog? May nagugutom ba? Ano ba? Spooky. Spooky. Ay, di ko alam. Minsan ba pumasok sa isip nyo na paano ko naging embalsamador kayo? No? Kaya nyo kaya? Di ko alam. Ewan ko. Ako hindi ko rin masagot yan. Siguro malamang hindi. Hindi. Final answer na to. Hindi talaga na. Kasi nga pag nakakakita nga ako ng kunyari, nakitaan kita, may sugat ka. Nasasaktan ako, nanghihina ako, yung nawawalan ako ng enerhiya. Pero pag sa akin naman, ang weird kasi pag sa akin, medyo mataas yung pain tolerance ko. So hindi ko alam, but pag nakikita ko siya sa ibang tao, talaga, hindi ko kaya. Ang weak ko sa ganyan. Kahit kunyari pag-usapan lang, kunyari nagkikwentuhan tayo, kinikwento, may detalye na. Ang problema ko kasi, yung imahinasyon ko, masyadong active. Yung pag kinikwento mo, nai-imagine ko siya as you are making kwento of it. Like, yeah. Na-imagine ko siya. So, kunyari, ayun, tapos, kunyari, nagkwento, naglaro, tapos tumukod yung ganito. Na-imagine ko yung eksena, tapos nanghihina talaga ako. Weird. So, feeling ko hindi ko kaya na makakita ng yung actual na embalming siguro. No? Ay, nako. Sabi ni Brian Starfruit, payag ako embalsamador basta work from home. Pwede. Pwede. Pagbukas ng rep nyo. Ay ma, dito ko muna nilagay. Lagay ko muna dyan, ma. Mamaya kunin ko. Sarap. Aray. Sumakit ulo ko dun sa parang may pa-quiz. Ano yun? Ano yung kaninang, saan siya incise? Sa right artery? Ano yun? Hindi yun. Nakuha nyo ba? Get 1/2. Guys. Pero nakakatakot yun, ha? Sabi ni Robbie, bakit nung pagsalo gamit anez? Usapan natin. Malakas ka naman. Ay, okay naman yun. Oo, di ba? Kasi may pinanood kami kagabi lang. Ano yun? Yung sa US show na siya na parang dating ganyan. Eh, may isang may isang guy na laki ng katawan, pwedeng kalaban ni Aquaman. Sabi ko, ito si kuya, parang ibabalibag ka nito. Parang ihahagis ka niya tapos sasaluhin ka ng anez. Hulaan nyo na lang kung ano yung anez. It could be anything. Kamay, ganyan. Sabi ni Ems, kahit ako biglang kunin dugo ko, magagalit ako eh. Sa bagay nga naman. So ganun pala, no, yung ibang mga embalsamador, nagpapaalam sila. Though, kumaga medically inclined, di ba? Yung pag-iembalsa mo. Pero may ganun silang paghingi ng permiso doon sa bangkay na gagawin nila, di ba? Kasi may mga nangyayaring kakaiba. It's so spooky. Spooky. Well. Deep well, papel oh well. Sabi ni Daisy, Kuya Chico, pabati naman birthday ko na sa November 1. Ay, di sa November 1 na natin bati. Wala pa naman at 30 pa. 30 pa lang. Saka ka naman. Pero sige na nga, advance happy birthday na nga sa'yo. Wala pala kami noon, no? Holiday pala yun. Sabi dito, ayoko din ng papel sa siopaw. Ha? Saan ang galing? Saan ang galing yung kuya? Saan ang galing yun? Ako din naman, ayoko din eh. Saan ba nang galing yung papel sa siopaw? Sabi ni Kai, sino yung nag-hi guys? Ha? Anong
hi guys, wala namang ganun. Kayo yung imagination nyo, naglilikot na naman. Maghugas kayong pinggan doon. Better yet, mag-CR na kayo. Dahil sa ating pagbabalik, baka hindi ka na makagalaw. Sa takot. Sa takot na baka mamaya may kausap na siyang iba. Oh. So saddening. Magbabalik po ang spooky edition ng DMC. Kasama niyo pa rin ako, Kuya Chico. In the meantime, balik na muna tayo sa tugtugan with UDD and a song called Unti-Unti. Same, pero iba. We are number 1 on 6.7 Energy FM. Pangga